Nung nakaraan po palang piging ng GMA7, yung gala night, hindi natin alam, meron palang naganap, ano? Masalimuot po itong kwentong ito. Hintayin pa po natin ang iba pang mga pangyayari dahil nagsisimula pa lamang po ito kung tutuusin. Siyempre, ang tinutukoy po natin dito, sabi nga ni Nino Mulak, ang ama ni Sandro, inumpisahan nyo, tatapusin ko ito. Bitiranang kolonista na si Nanay Christopher Min, nagulat sa madiin na pahayag ng ama ni Sandro Mulak. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Matapos nga ang pinakamasayang araw ng GMA Gala 2024 na dinaluhan ng iba't ibang bigating Philippine celebrity, ay siya naman gumimbal sa mundo ng showbiz industry kung saan isang kontrobersiya ang nabunyag ng pang-aabuso sa nasabing gabi ng event. Isa nga sa nagreklamo ang anak ng child wonder ni Nino Mulak na si Sandro Mulak na di umano ay dalawa sa executive ng Kapuso Network ang umabuso sa kanya. At matapos nga kumalat ang chismis sa iba't ibang website at maging sa publiko, ay naglabas na ng pahayag si Sandro Mulak kung saan pinangalanan na ni Sandro ang dalawang opisyal ng GMA Network na di umano nag-abuso sa kanya noong Hulyo 20 ng kasalukuyang taon. Sa vlog nga ni Nanay Christopher Min ay isa ito sa kanilang hot topic kung saan pinag-usapan nila ang nakarang event ng Kapuso Network. Tama yung sinabi mo, bumabaha talaga ang mga issue na pinagpipistahan ng buong bayan ngayon. Eto lang po kami pong tatlo'y nag-uusap. Nung nakaraan po palang piging ng GMA7, yung gala night. Di ba ang dami nating nabasa, pagandahan ng mga gown, diba? Talagang kanikanyang kinang ang mga alahas ng mga artista, kanikanyang forma sa kagwapuhan ang mga kalalakihan. Ngunit sa kabila ng maningning na okasyon sa nasabing event ay isang kontrobersiya ang bumalot sa nasabing gabi na ikinagulat nga ni Nanay Christopher Min at mga kasama ang isang balita na pinagpiestahan ngayon ng buong bayan. Hindi natin alam, meron palang naganap, ano? Yun ang kinagugulat natin lahat. Sa kabila ng maningning at masayang okasyon na yun, may malungkot palang meron po palang kasunod na kwento na ngayon nga po ay pinagpipistahan na ng buong bayan. Sa patuloy nga ng kwentuhan ni Nanay Christopher Min ay tinukoy nila ang anak ni Nino Mulak na si Sandro Mulak na di umano ay inabuso ng dalawang Kapuso Network executive. Ngunit pinalagan nga ito ng ama ni Sandro Mulak na si Nino kung saan nagbigay ito ng madiin na payag na sinimulan nyo at tatapusin ko. Siyempre, ang tinutukoy po natin dito, sabi nga ni Nino Mulak, ang ama ni Sandro, inumpisahan nyo, tatapusin ko ito. At hindi natin yan maiaalis dahil si Sandro ay anak ng dating child wonder, ng icon na si Nino. Natural lamang na siya ay talagang makipaglaban para sa kanyang anak. Kailangan ng manindigan. Naku, eto na ito. Yung pong mga kwentong ito, nagsimula ito sa blind item. Hanggang sa nung lumaon, pinangalanan na. Hanggang sa nalaman na lang natin na si Nino Mulak ay dumulog na po sa kanyang mga kaibigang mambabatas. Nag-report na rin po siya sa NBI. At syempre, naging headline na ng mga pahayagan. Itong naganap na ito kay Sandro. Sa mga oras na itong nag-uusap tayo, sigurado ito nakapagsampa na sila ng formal na complaint tungkol sa pangyayari. Kasi ilang araw na rin ang lumipas. Kailangan mabigyan ng aksyon. Diba? At saka umunsulta na rin sa kanyang mga attorney. Buong-buo. Mukhang hindi lang naman 2-3 abogado ang kanyang kinakausap. Ilalaban niya po talaga ito. Ano man ang maganap, hindi pa babayaan ni Nino Mulak ang kanyang anak. Sa totoo lang. Kahit sinong magulang po, ganyan maiisip na kapag kapakanan na po ng anak ang nakataya, wala po tayong hindi gagawin. Diba? At kapag kapag may inabuso, kailangang may managot sa naganap. Yan ang hahanapin natin kung sino ang dapat managot. Dugtong
nga ng ibinahagi ni Nanay Christy Fermin ay binanggit nga nila ang mga pangalan ng mga taong sangkot sa iskandalo ng dalawang Kapuso Network executive, kung saan napatanong si Nanay Christy kung isolated issue lang ba ang pangyayaring ito. Napangalanan na rin po ang mga sangkot na taga GMA7 dito, sina Dode at saka si Jojo. At hintayin po natin, malalaman naman po natin yung buong kwento nito dahil siyempre sa pagsasampa po ng reklamo nitong si Sandro kasamang kanyang mga abogado, iisa-isahin niya ang mga detalye kung paano naganap ang pinagpipistang kwento na ito ng pang-aabuso. Ay, naka-itemize na doon. Oo, dapat lang, di ba? Saka natin matitilad-tilad yan pag nailabas na nila kung paano mga bagay-bagay. Ang tanong ngayon po ng ating mga kababayan, matagal na kayang nagaganap ito? Kay Sandro lamang kaya ito nagsimula? Meron na rin kayang iba pang mga nangangarap na mag-artista at nag-aartista na nakaranas na rin ng ganitong pagtrato, kaya lamang ay nagsitahimik? Ay, oo. Di ba? At saka siguro may nangyari yun siguro kasi hindi anak ng artista ang involved. Pero alam mo, Wendell at Romel at mga kachika, kahit ano pa pong antas ng lipunan, sangkot o kabilang kahit sino, dapat ay walang ganito. Ay, hindi maganda yung gano'n. Hindi maganda yung gano'n. Kawawa yung mga nangangarap natin mga kabataan na pumasok sa showbiz. Si Nino nagkaroon ng anak sa magkaibang babae, pero hindi siya pumayag na ang mga anak niya ay wala sa kanya. Ay, Na? Sa huling bahagi nga ng kwentuhan ni Nanay Christy Fermin ay binahagi nila kung gaano karesponsabling ama si Nino Mulak sa kanyang mga anak at gaano kabangis ang Nino Mulak para dipinsahan ang mga anak nito. Para sa buong kwento, narito ang video. Alam po natin kung gaano karesponsabling ama si Nino Mulak. Kaya ito po, isang pangyayari po ito na makikita po natin kung gaano kabangis ang isang Nino Mulak. Nako, yan ang kaabang-abang. Gastusan ng pag-uusap ay hindi uurong ang pamilya, di ba? Tama. Kaya masalimuot po itong kwentong ito. Hintayin pa po natin ang iba pang mga pangyayari dahil nagsisimula pa lamang po ito kung tutuusin. Correct. Diba? At naglalabasan na mga character. Kaya abangan natin kung ano ang kwento ng mga bawat character. Ayan. Kahapon sa aming pag-uusap ni Nino Mulak ay nalaman namin na nagpadala na sila ng formal complaint sa HR ng GMA7. Ang kasong kriminal naman ay ihahain na nila laban sa mga nang-abuso kay Sandro sa paggabay ng kanilang mga abogado anumang oras ngayon. Nasa opisina ng NBI si Nino nang tumawag sa amin. At mula naman dito sa kaganapang ito sa GMA7. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.